Isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari sa aming lahat. Ito ba talaga ang bansang Asyano na madalas kong naririnig mas, maunlat pa ito kaysa sa mga bansang anggaputi. Ito ang maunang salitang namutawi sa bibig ni Joseph All ang 85 taong gulang na pinunongang tribong. Masay mula sa Kenya habang nakatayo kami sa lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Ang mapinunongang 8 tribo mula sa Aprika na buwang buhay ay namuhay sa manayong walang kuryente at malinis na tubig ay nasangkot sa isang insidente ng hijacking sa kanilang flight pauwi mula sa isang kumprensya ng United Nations sa New York. Dahil dito napilitan silang mag-emergency landing sa Naya. Alam niyo ba ang mapinunong ito nani? Minsan sa kanilang buhay ay hindi nakakita ngang kalsadang sementado ay tuluyang natulala. Sa loop lamang ng 10 minuto, paktapak sa lupain ng Pilipinas, mula sa pagkamangha na nagsimula sa paliparan sa mga hindi kapanipaniwalang sistema na kanilang nasaksihan sa siyudad hanggang sa mga kahangahangang pagbabago na kanilang isinagawa pagbalik sa kanilang mga nayon. 40 taon na akong naglalakbay sa buong mundo ngunit nayon lang ako nakakita ng ganito kaperpektong sibilisasyon. Maari kayang maging tulad ng Pilipinas ang aming nayon ang magasalitang ito mula sa 78 taong gulang na pinunong tribong Yoruba ng Nigeria ay umanik sa mundong politika sa Aprika. Ano nga ba talaga ang kanilang nakita? Sa Pilipinas bakit ang mataong buong buhay na naniwala na ang sibilisasyon ng kanuranin ang pinakamataas ay biglang nagsimulang purihin ang isang bansang Asyano ngayon. Pakinggan ninyo ang aking salaysay. Ako si Miguel Reyes na nagtrabaho sa loob ng 15 taon sa Africa Division ng United Nations at personal na kasama sa bawat sandali ng karanasang ito. Bago tayo magsimula kung maari, ay paki-like at subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito upang maipakilala pa natin ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako si Miguel Reyes. Sa nakalipas na 15 taon nagtrabaho ako sa Africa Division ng UN Headquarters kung saan ang aking tungkulin ay maging tulay sa pagitan ng mga tradisyonal na leader ng Aprika at ng pandaigdigang komunidad. Bagamat nakabase sa New York, mahigit 200 araw, sa isang taon ang ginugugol ko sa kontinente nga, Aprika. Nakabisita na ako sa 45 na bansa at mahigit 300 komunidad nga tribo ngunit ang naranasan ko noong Nobyembre ng nakaraang taon ay tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Ng araw na iyon inaalalayan ko ang 8 tradisyonal na leader mula sa Aprika na dadalo sa Conference on the Protection of Indigenous Rights na ginanap sa UN Headquarters sa New York. Kasama sa delegasyon sina Chief Joseph All 85 ang dakilang pinunong tribong Maasai ng Kenya at si Elder James Wanjiku 72 ng tribong Kikuyu. Mula sa Nigeria kasama namin si Chief Adeola Akingbade, 78 ng tribong Yoruba at si Mayor Emeka Okafor, 68 ng tribong Igbo. Mula naman sa South Africa naroon, si Prince Mzwandile Zulu 75, isang maharlika na tribong Zulu at si Elder Thabo Mandla, 70 tribong Exosa, 8 kinatawan mula sa kani-kanilang mga tribo. Karamihan sa kanila ay namuhay sa mga tradisyonal na nayon na walang kuryente o dumadaloy na tubig. Sa nayon ni Chief Joseph mayroong humigit kumulang 3,000 residente ngunit ang pinakamalapit na sementadong kalsada ay 4 na oras na lakarin. Wala ring signal ng cellphone dun. Ito ang kanilang unang paglalakbay sa ibang bansa at hinding-hindi ko malilimutan ang kanilang pagkamangha nang makita nila ang mga nagtataasang gusali ng New York. Ang nga puti pala, ang gumawa nga ganito kadakilang bagay sabi nila na punong pahanga. Ang kumperensyang ay tumagal ng 3 araw. Ang bawat pinunong tribo ay naglahat ng kanilang nga issue
tungkol sa karapatan sa lupaing ninuno at sa pangangalaga ng kanilang tradisyonal na kultura. Ang talumpati ni Chief Joseph na nagsasabing, hindi kami naiwan ng sibilisasyon. Kami ay bumubuo ng isang naibang sibilisasyon, ay umani ng malakas na palakpakan. Nang matapos ang kumprensya, dumating na ang araw kanilang pag-uwi sa Aprika. Nung 15 ngang Nobyembre alas 5 ngang hapon lumipat kami mula sa JFK Airport sakay ngang Emirates A380. Ang plano ay dumaan sa Dubai patungong Nairobi, Kenya at mula roon ay uuwi na sila sa kani-kanilang mabayan. Naging maayos ang paglipat at ang mapinuno ay namangha sa karagatan ng ulap na una nilang nakita. Napakalapit lang pala ang kaharian ng Diyos bulong ni Chief Joseph. Nagsimula ang problema bandang alas 8 ng gabi habang kami ay lumilipat sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Biglang may anunsyo sa eroplano, may banta raw na may bomba sa loop kaya kailangan naming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Nagsigawan ang ilang pasahero ngunit ang mapinunong tribo ay nanatiling kalmado. Bilang isang mandirigma maraming krisis na ang aking nalampasan. Isa lamang itong pagsubok, sabi ni Prince Zulu. Ayon sa paliwanag ng papitan ang pinakamalapit na paliparan na ligtas na makakalapagan ng isang malaking eroplano ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Ang mapinuno ay walang kaalam-alam tungkol sa Pilipinas. Nang marinig nilang isa itong bansang Asyano, nag-alala sila kung ito ba ay isang komunistang bansa tulad ng Sina o isang mahirap na bansa tulad ng India. Ang ilan ay nakpahayang pangamba. Makakatanggap kaya tayong maayos na serbisyo sa isang bansang hindi pinamumunuan ng maputi, kinabahan din ako. Sa biglaang pagbabago ngang destinasyon, inaasahan kong haharap kami sa maraming problema tulad ng wika at paghahanap ng matutuluyan. Lalo na responsibilidad ko ang mga matatandang ito, mga tradisyonal na lider na may ibang kultura. Mabigat ang aking dibdib sa pag-aalalang baka magdulot kami abala. Ngunit habang papalapit kami sa Naya, isang sitwasyon na taliwas sa aking inaasahan ang nagsimulang maganap. Sa pakikipag-usap pa lang sa control tower, ramdam na ang pagkakaiba. Bukod sa malinaw na gabay, ipinaalam sa amin na agad nilang ipinatupad ang isang espesyal na protokol para sa mga pasahero ng aming flight. Sinabi rin nilang may mga ground staff na marunong mag-Ingles na naghihintay sa amin. Ang proseso ngang paglapak ay kahanga-hanga. Perpekto ang kondisyon ng runway at tumpak ang gabay mula sa ground control. Ang daan patungo sa gate ay inihanda na naparabang isang naka-schedule na flight ang lahat. Maging ang mga pinuno ay nakadungaw sa bintana, namangha sa laki at organisasyon ng paliparan. Pagbukas ni pinto, ni eroplano at pagpasok namin sa terminal, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni mga pinuno. Kahit lampas na alas 11 gabi, ang loop ng paliparan ay maliwanag na parang araw at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Agad na nililinis ng janitor ang madinadaanan ng mapasahero at may mga staff na nakahandang gumabay. Ang unang sinabi ni Chief Joseph ay ang nabanggit ko sa simula, ito ba talaga ang bansang Asyano na madalas kong naririnig, mas maunlad pa ito kaysa sa mga bansang nga puti. Para sa isang taong sa loop na 85 taon, ay tinuruan ng mga misyonero at opisyal ng gobyernong Europeo na ang sibilisasyon ng mga puti ang pinakamataas. Ang kanyang mga salita ay tunay na nakakagulat. Habang papunta kami sa immigration, kahanga-hanga ang naging pagtrato nga staff. Kahit na kami ay isang grupo nga Aprikano na bigla ang dumating, hindi sila nagpakita ng anumang pag-alala. Sa halip, ginabayan nila kami ng may sistema na parabang pinahandaan nila ang aming pagdating. Ang pinakanakamangha ay ang serbisyo, ang interpreter. May mga staff na talagang marunong mag-Ingles na inilagay para sa amin. Inalam nila ang aming sitwasyon at nagbigay ang pinakamainam na suporta. Kahit sa UN sa New York, mahirap makakuha
Ganitong antas ng suporta sa wika, sabi ni Chief Adeola na puno ang pahanga. Ang partikular na tumatak sa akin ay ang kanilang pag-alaga sa mga matatanda, ang kanilang dahan-dahan at magalang na pagpapaliwanag. Naunawaan ng mga staff kung saan kami nanggaling at kung anong sitwasyon ang nagdala sa amin sa Pilipinas at nagbigay sila ng angkop na konsiderasyon. Nang mapansin ng isang staff na nahirapang maglakad ang isang 85 taong gulang na pinunong babae, agad siyang nagdala ng wheelchair. Hindi man lang namin ito hiniling, ngunit kusa niyang napansin at tinulungan kami. Lubos na naantik ang ibang mga pinuno sa kanyang ginawa. Ang mga proseso ay mabilis din. Walang komplikadong papeles o mahabang paghihintay na inaasahan namin. Lahat ay naging maayos. Ang mga staff ay mabait na tumulong sa pagsagot sa mga dokumento, kaya hindi naging problema ang wika. Nag-alok pa silang tumulong na makipag-ugnayan sa aming mga orihinal na destinasyon sa Kenya at Nigeria. Perpekto rin ang kanilang paggabay para sa aming pansamantalang tirahan. Nagrekomenda sila ng ilang hotel sa Makati at Bonifacio Global City at detalyadong ipinaliwanag ang mga katangian at kung paano makarating doon. Tinanong din nila kami tungkol sa mga restriksyon sa pagkain at kultural na konsiderasyon ng mga tradisyonal na Aprikano. Ibinigay pa nila ang impormasyon na mga restauran na naghahain ng mapakaing Aprikano bagamat hindi ito halal. Bago kami umalis ng paliparan, sinabi sa akin ni Chief Joseph ang mga salitang tumata sa aking puso hanggang ngayon. Sa aking 85 taon ng pamumuhay, marami na akong nakitang bansa nga puti, ngunit ngayon lang ako nakakitang ganito kaperpektong organisasyon at pag-alaga sa kapwa. Ang nga tao sa bansang ito ay may hitsurang malapit sa atin, ngunit bakit sila ganito? Kaunlat sa kaing, isang P2 bus papunta sa hotel, ang nga pinuno ay nakatutok sa tanawin sa labas. Kahit hating gabi na maliwanag ang nga kalsada at maayos ang pagkakayos ng nga kabahayan. Sinabi ni Chief Adeola, sa aming nayon ay walang kuryente, ngunit sa bansang ito kahit gabi ay parang araw sa liwanag, ngunit hindi ito walang kabuluhang liwanag. Lahat ay may layunin, pati sa lubngaw, bus ay sunod-sunod ang pagkamangha. Kahit hating gabi malinis ang sasakyan at ang mga pasahero ay tahimik at magagalang. Walang lasing o maingay na tao. Ang nga tao sa bansang ito ay napapanatili ng disiplina ng isang mandirigma kahit sa gabi, sabi ni Prince Zulu na puno ang pahanga. Pagdating namin sa Makati, isa na namang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa amin. Kahit lampas na alauna ng madaling araw, marami pa ring tao. Ngunit sa kabilang daming tao, lahat ay kumikilos ng may kaayusan. Sa mga eskalator nananatili sila sa isang tabi para magbigay daan at sa mga tawiran ay hindi sila nagsisiksikan. Ang pinakanagpagulat sa mga pinuno ay ang makita ang mga babaeng naglalakat mag-isa sa kali kahit hating gabi na at wala silang bahit ng takot. Sa aming nayon, hindi maisip na lumabas ang isang babae mag-isa paglubok ng araw. Gaano kaligtas ang bansang ito, pagtataka ni Mayor Emeka. Pagdating sa hotel, muli kaming humanga sa serbisyong front desk staff. Kahit hating gabi na kami dumating, magalang nila kaming tinanggap at sinikap na unawain ang aming kultura. Nagtanong sila tungkol sa aming tradisyonal na pagbati sa Aprika at bilang pagalang ay yumuko sila sa amin. Lubos itong ikinatuwa ng pinuno. Ang kalidad ng gasilit ay higit pa sa inaasahan. Bukod sa malinis at komportableng espasyo, may gagabay na may larawan at Ingles na paliwanag kung paano gamitin ang iba't ibang kagamitan. Para kay Chief Joseph na 85 taong gulang, ito ang unang pagkakataon niyang gumamit ng switch ng ilaw at aircon, ngunit dahil sa malinaw na gabay hindi siya nahirapan. Nang gabing iyon, hindi makatulog sa sobrang pananabik ang mga pinuno. Habang pinakmamasdan ang tanawin ng lungsod mula sa bintana, pinag-usapan nila ang pagkakaiba nito sa mundong kanilang nakasanayan. Binigyan kaya ng Diyos ng espesyal na karunungan ang nga tao sa bansang ito o mayroon silang lihim na hindi natin alam, bulong ni Elder Manla. Kinabukasan sa almusal sa hotel, isa na namang sorpresa ang naghihintay.
Isang buffet-style na almusal na hindi lang maraming pagpipilian kundi may mga paliwanag din sa Ingles para sa bawat pagkain kasama na ang impormasyon tungkol sa mga alergen. Naunawaan ng staff na kami ay mula sa Aprika kaya nagrekomenda sila ngang mapakaing hindi gaanong maanghang at mga sangkap na akma sa kanilang kultura. Ang pinakatumatak sa amin habang kumakain ay ang isang pamilyang Pilipino sa katabing mesa. Ang malilit na bata ay tahimik na kumakain at pagkatapos ay sila mismo ang naglipit ng kanilang nga pinakainan at nagdala sa tamang lagayan. Sa bansang ito tinuturuan ang mga bata ng disiplina at responsibilidad mula sa pakabata. Kaya naman lumalaki silang mabubuting mamamayan, sabi ni Elder James na puno ng pahanga. Pagkatapos ng almusal nagtungo kami sa Rizal Park. Nagpasya kaming sumakay ng MRT na naging isa sa mapinakakagulat-gulat na karanasan para sa mga pinuno, mula pa lang sa pasukan ng istasyon sunod-sunod na ang pagkamangha. Ang kalinisan ng eskalator pababa sa ilalim ng lupa, ang kalinawan ng nga signage, lahat ay perpektong nakaayos. Pagdating sa platform rush hour na at maraming tao ngunit nananatili ang perpektong kayusan. Lahat ay nakapila sa dalawang hanay ayon sa mga marka sa sahig. Pagdating ng tren sabay-sabay silang humawi sa makabilang gilid para bigyan ng espasyo ang mga bababa. Pakalabas ngang lahat saka sila pumasok ng maayos. Ito ay parang disiplina sa militar. Pero walang sinumang nautos. Bakit ganito kumilos ang lahat? Pagtataka ni Prince Zulu nang ipaliwanag ko na ito ay bahagi ng kultura ng Pilipino na natututunan nila mula pagkabata, malalim na tumango ang mga pinuno. Ang loob ng tren ay isa pang kamanghamanghang espasyo. Kahit siksikan, walang sumisigaw sa telepono o nagpapatuktok ng malakas. Marami ang tahimik na nagbabasa sa kanilang nga telepono o libro. Ang nga tao sa bansang ito ay pinahahalagahan ang kanilang personal na oras kahit nasa gitna ng maraming tao, habang hindi nakakalimot na magbigay galang sa iba, sabi ni Mayor Emeka. Sa sumunod na istasyon, isang matandang may tungkod ang sumakay. Agad na tumayo ang isang batang pasahero para mag-alok ng upuan. Nang makita ito ni Chief Joseph, napaluha siya. Ang paggalang ng makabataan sa matatanda ang pinakamahalagang aral sa aming tribo. Buhay papala ang diwang, iyan kahit sa siyudad ng bansang ito. Pagdating sa Central Terminal, muli kaming namangha sa pagiging komplikado ng istasyon. Maraming linya ang nagtatakpo sa malaking istasyong iyon, ngunit napakalinaw nga direksyon. Sinusundan lang ang makulay at madali mong mahahanap ang iyong daan. Sa bawat exit may detalyadong mapang nga gusali at pasilidad sa paligid, kaya kahit unang beses mo palang madali kang makakarating sa iyong destinasyon. Si Chief Adeola na may kaalaman sa konstruksyon ay partikular na humanga sa teknikal na kahusayan na sistema na tren. Isang himala sa teknolohiya ang pagdisenyo ang ganito kakomplikadong istruktura sa ilalim ng lupa na ganito kadaling gamitin, sabi niya. Paglabas namin sa lupa, bumungad sa amin ang karitan ng Luneta. Ang tanawin ng malawak at luntiang parke sa gitna ng siyudad ay lubos na ikinamangha ng nga pinuno. At ito ay bukas para sa lahat ng mamamayan. Ang pagbubukas nega. Lupain nega. Minuno para sa mga mamamayan ay nanggangahulugang tunay na minamahal nega, minamaga, lider nega, bansang ito ang kanilang maga. Tao, sabi ni Elder James na puno ne emosyon. Habang naglalakad sa parke, marami kaming nakitang mga senior citizen na nag-ehersisyo ng tai chi at iba pang aktibidad. Nagulat sila na mayroong kultura ng kusanglob na pag-ehersisyo para sa kalusugan. Kahit tumatanda, hindi nila pinababayaan ang kanilang kalusugan. Ito siguro ang sikreto ng mahabang buhay, sabi ni Prince Zulu. Sa karanasan pa lang sa umaga, tuluyan ng nagbago ang pananaw
ngam ga pinuno sa Pilipinas. Ano kaya ang nga nakita natin nun? Ang bansang ito pala ang tunay na sibilisado bulong ni Chief Joseph. Nagpasya kaming mananghalian sa isang Pilipinong restoran sa Intramuros. Nais kong maranasan nila ang isang tradisyonal na kamayan feast. Pagpasok namin magalang kaming binati nga staff. Ang kultura ng pag-upo sa sahig at pagkain gamit ang kamay ay may pakakatulat sa kanilang tradisyon kaya't agad silang naging comfortable. Nang ihain ang pagkain lahat sila ay napasigaw sa ganda. Bawat ulam ay inihanda na parang isang obra maestra. Ang kombinasyon ng kulay ang pagpili ng dahon ng saging ang ayos ng pagkain lahat ay pinag-isipan. Ang chef mismo ang lumapit para ipaliwanag ang kahulugan ng bawat ulam at ang masangkap na ginamit. Ang pinakatumatak ay ang paliwanag tungkol sa konsepto ng walang tapon. Ang hindi pagsasayang ang pagkain at paggamit ng bawat bahagi nito at ang pasasalamat sa biyayang alikasan. Lubos na naunawaan ng pinuno ang pilosopyang ito. Ganon din ang turo sa aming tribo. Ang mga tao sa bansang ito ay may pusong katulad din sa amin, sabi ni Mayore Meca. Pagkatapos kumain naglakad-lakad kami sa Lub NG Intramuros. Kahit ito ay isang lugar na dinarayo ng maraming tao, ang pinakamanghasam ga pinuno ay ang kalinisan nito. Halos walang basura sa daan. Nang tanungin ni Chief Adeola ang isang tindero, sinabi nitong dahil hindi nagtatapon ng basura ang mataw hindi nagaanong kailangan maglinis. Nagulat ang mga pinuno sa sagot na ito. Hindi dahil sa batas kundi dahil ito ay nakaugat na sa kanilang kultura. Pumasok kami sa isang department store at muli kaming namangha sa antas eng serbisyo. Kahit nakita ng nga tindra ang nga dayuhang pinuno ng tribo, hindi sila nagpakita ng anumang diskriminasyon. Sa halip mas naging magalang pa sila. Malinaw ang kanilang pagpapaliwanag sa mga produkto at inirerekomenda lamang nila ang nga bagay na talagang gusto nga pinuno. Ang pinakanakakaantik na sandali ay nang makita ni Chief Joseph ang isang palamuti na kahawi ng sa tribong Maasai. Nagtanong ang tindera tungkol sa kultural na kahulugan nito at naging interesado sa kultura ng Maasai. Napakaganda po ang inyong kultura. Sana po ay patuloy ninyo itong payamanin, sabi ng tindera. Biglang isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nanakit ang dibdib ni Elder Mandla at napaupo siya dahil sa kanyang edad na 70 at sa pagod sa mahabang biyahe, tila naapektuhan ang kanyang puso. Agad kaming tumawag sa 911. Nakakagulat, wala pang 5 minuto ay dumating na ang ambulansya. Kahit nasa isang mataong lugar tulad ng Intramuros, ang bilis ng kanilang pagtugon ay ikinagulat naming lahat. Sa kabisera ng Aprika, karaniwan nang maghintay ng 1 oras o higit pa para sa ambulansya. Umangga rin kami sa profesionalismo NHMA paramedic. Pagdating nila, agad nilang sinuri ang kondisyon ng pasyente at nagsagawa ng first aid. Maingat at mabilis ang kanilang pakilos, isinasaalang-alang ang edad ng pasyente. Kinabitan siyang oxygen mask at sinuri ang kanyang puso gamit ang ECG. Isang paramedic ang nagpaliwanag ng sitwasyon sa Ingles kaya't napanatak kami. Ang loop ng ambulansya ay puno nga modernong kagamitang medikal. Habang bumibiyahe patuloy na sinusubaybayan ang kondisyon ng pasyente at may sistema para makipag-ugnayan sa ospital. Ito ay isang gumagalaw na ospital, sabi ni Prince Zulu na puno ngang pahanga. Pagdating sa isang world-class na ospital sa BGC, muli kaming namangha sa sistema ng emergency room. Kahit dayuhang pasyente, tinanggap kami ng maayos at may sistema. Sa reception, isang staff na mahusay mag-Ingles ang tumulong sa amin at mabilis na iprinoses ang international insurance. Ang pinakatumatak ay ang pagtrato ng doktor. Isang cardiologist ang direktang sumuri sa kanya at ipinaliwanag ang sitwasyon sa matatas na Ingles.
Mabilis ang mga pagsusuri ECG blood test at echocardiogram ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Aprika abutin ng ilang linggo para makakuha ng echocardiogram. Sa kabutihang pala't hindi malubha ang resulta. Isang pansamantalang arrhythmia dahil sa pagod at stress sa biya ang naging diagnosis. Kayang-kaya itong gamitan sa pamamagitan ng gamot at sa panapahinga. Iminungkahing doktor na manatili pang 1 araw para sa obserbasyon. Humanga rin kami sa paggabay ng parmasyutiko. Detalyadong ipinaliwanag ang epekto, side effects at paraan ng pag-inom ng ay iniresetang gamot na handa pa siya ng nakasulat na gabay sa Ingles. Bukod dito nagreseta pa siyang sobrang gamot para may pagpatuloy ang pag-inom pagbalik sa Aprika. Labis na nagpasalamat ang mga pinuno. Sa pagbabayad dumating ang huling sorpresa. Ang kabuwang bayarin para sa emergency services, mga pagsusuri at gamot ay halos 10 beses na mas mura kaysa sa isang pribadong ospital sa Aprika. Hindi kami sinisingil ngang dakdah dahil kami ay dayuhan. Sa halip biniyan pa kami ngang diskwento dahil sa edad ng pasyente. Bago umalis ng ospital sinabi ni Chief Joseph ang mga salitang tumatak sa akin. Sa bansang ito, hindi mo kailangang matakot makasakit. Mahirap man o mayaman parehong kalidad ng serbisyong medikal ang natatanggap. Ito ang tunay na sibilisasyon. Nang gabing iyon pabalik sa hotel malalim na nag-usap ang mapinuno tungkol sa kanilang manaranasan. Kung mayroon lang tayong ganitong kagamitang medikal sa ating nayon maraming buhay ang may liligtas. Kailangan nating pag-aralan ang sistema ng bansang ito sabi ni Mayor Emeka. Kinabukasan, binisita namin ang San Agustin Church sa Intramuros. Nais kung maranasan nila ang tradisyonal na kulturang Pilipino. Habang naglalakad kami sa mga lumang kalsada, nabiyani sila sa kapaligiran na tila bumabalik sa panahon ng Kastila. Humanga sila sa balansengang, pagpapanatilingang, lumang tradisyon at modernong kaginhawahan. Naging makabuluhan din ang kanilang karanasan sa lupngang simbahan. Nang ipaliwanag ko ang ritual nga, pagbabasbas gamit ang banal na tubig na pansin nilang, may pagkakatulad ito sa kanilang mga ritual nga paglilinis. Marahil ang paraan ngang pagpapakita ngang pagalang sa Diyos ay makakatulad sa buong mundo sabi ni Elder James. Sa lupngang simbahan na antik si Elder Mandla, sa pananahimik at taimtim na pagdarasal ng maraming tao. Kahit sa abalang modernong buhay pinahahalagahan ng matao, sa bansang ito ang kanilang espiritual na oras. Katulad ito, enehe emehaturo, enehea turo, eneheaming emehaninuno. Nakaroon din kami nga, pakakataong makita ang paggawa nga mga tradisyonal na sining. Napahanga sila sa isang artisan na nag-ukit ng magagandang disenyo sa kahoy. Humanga sila sa konsentrasyon at husay ng manggagawang ilang dekada ng hinahasa ang kanyang talento. Mayroon din kaming tradisyonal na sining sa aming tribo ngunit napakahirap panatilihin ang ganitong antas ng kahusayan. Sa bansang ito, may sistema para maipasa ang tradisyonal na kaalaman sa susunod na henerasyon sabi ni Prince Zulu. Nananghalian kami sa isang restoran na naghahain ng sari-saring pagkain mula sa iba't ibang rehiyon. Nabigani ang mga pinuno sa husay ng mga chef. Ang temperaturang mantika ang oras ng pagluluto ang paghawak sa mga sangkap lahat ay perpektong kinakalkula. Ipinaliwanag ng chef ang bawat ulam at itinuro ang pinakamainam na paraan ng pagkain. Ang pinakatumatak ay ang paliwanag tungkol sa pusong isang chef. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng masarap na pagkain kundi sa pagnanais na mapasaya ang customer. Sa bansang ito inilalagay nila ang kanilang kaluluwa sa kanilang trabaho. Kaya't ganito kahanga-hanga ang resulta sabi ni Mayor Emeka. Sa hapon binisita namin ang pambansang museo ngang Pilipinas. Nais kong maunawaan nila ang lalim ngang kasaysayan at kultura ngang Pilipinas. Mula sa panahon ng tabon hanggang sa kasalukuyan na mangha sila sa tuloy-tuloy na kultura sa loob ngang libu-libong taon.
Lalo silang humanga na sa kabila nga digmaan at kalamidad hindi naputol ang kultura at naipasa ito sa mga henerasyon. Mahaba rin ang kasaysayan ng aming tribo ngunit dahil wala kaming sistema ang pagsulat maraming kaalaman ang nawala. Sa bansang ito may mekanismo sila para itala ingatan at ipasa ang sinaunang karunungan sabi ni Chief Joseph. Namangha rin sila sa mapasilidad na museo para sa mamay kapansanan. Maram para sa wheelchair audio guide system at mga gabay sa exhibit lahat ay inihanda para sa lahat. Napakaganda ng ideya na ang kultura ay hindi para sa ilan lamang kundi para sa lahat sabi ni Elder Mandla. Dapit hapon nagtungo kami sa isang mataas na gusali sa BGC. Nais kong makita nila ang simbolong modernong teknolohiyang Pilipinas. Ang tanawing ng Maynila mula sa taas na halos 300 metro ay lubos na nagpabihani sa kanila. Ang walang katapusang liwanag ng siyudad ang mayos na pakakayos ng magusali at ang tanawing ng paglubok ng araw. Doon narinig namin ang paliwanag tungkol sa urban planning ng Metro Manila. Nang malaman nila ang kasaysayan ng pagbangon nito mula sa pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig lubos silang naantik. Ang nga tao sa bansang ito ay may matatag na puso na hindi sumusuko sa hirap, kaya't nakakagawa sila ngang ganitong mahimala sabi ni Chief Adeola, naging kawili-wili rin ang pamimili sa isang mall. Mga tindahang gumagamit ng makabagong teknolohiya ibang produkto at perpektong serbisyo. Ngunit ang pinakatumatak sa kanila ay ang puso nga tindera. Hindi lang sila nagbebenta, kundi nag-alok ngang magay na tunay na magpapasaya sa customer. Sa aming huling gabi sa kahilingan ng mapinuno binisita namin ang isang kainan sa poblasyon Makati. Nais nilang makita kung paano namumuhay ang nga ordinaryong Pilipino. Ang lugar ay puno nga empleyadong nagpapahinga pagkatapos ng trabaho ngunit malugot kaming tinanggap. Isang grupo nga Pilipino sa katabing mesa ang nagalok sa kanilang lokal na serbesa. Kahit hindi kami nakakaintindihan sa salita na kaunawaan kami sa pamamagitan ng ngiti at kilos. Naging masaya ang aming gabi. Kahit makaiba ang wika nakakaintindihan ang mga puso. Napakabait nam. Nga tao, sa bansang ito sabi ni Mayor Emeka, dumating ang umaga ng eming pag-alis. Habang papunta sa Naya, binalikan ng mga pinuno ang kanilang 3 araw sa Pilipinas. Ang nga natutunan ko sa bansang ito ay tiya na ibabahagi ko sa aming nayon sabi ni Chief Joseph. Sa aming paghihiwalay, lahat sila ay nagpasalamat. Nagbago ang aming pananaw sa buhay sa loob ng 3 araw. Nakahanap kami ng inspirasyon para sa kinabukasan ng aming nayon. Hinding-hindi namin malilimutan ang Pilipinas. Sa aming huling pamamaalam sa departure gate, hindi ko malilimutan ang sinabi ni Chief Joseph habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ang iyong bansa ay isang tunay na sibilisasyon. Nais din naming marating ang balanse sa pagitan ng teknolohiya at tradisyon pag-unlad at kalikasan individual at komunidad tulad ng Pilipinas. Habang pinagmamasdan ko ang paglipat ng kanilang eroplano na puno ako ngang malalim na emosyon. Nasaksihan ko ang isang sandali kung saan ang nga tao sa kabilangang pagkakaiba sa wika at kultura ay tunay na nakaunawaan. Pakauwi na mga pinuno za Aprika mga kamangha-manghang pagbabago ang naganap. Unang-una ang pahayag ni Chief Joseph sa mga lokal na mamamahayag sa airport ng Nairobi ay naging malaking balita. Akala ko dapat tayong matuto sa mga kanluranin ngunit ang totoong dapat nating tularan ay ang Pilipinas. Ang nga salitang ito ay naging usap-usapan sa buong silangang Aprika. Sa Nigeria, si Chief Adeola ay inimbitahan sa isang programa sa radyo kung saan detalyado niyang ikinuwento ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang kanyang masinabi tungkol sa mahusay na sistemang pangkalusugan at infrastruktura ay ikinagulat ng maraming Nigerian. Maging ang nga opisyal ngang gobyerno ay nagbigay pansin at bumuo ngang isang grupo para pag-aralan ang modelo ngang urban development kang Pilipinas. Sa South Africa, ang testimonya ni Prince Zulu ay naging laman ng front page ng mga pahayagan. Sa headline na ang bansang walang armas, ang pinakamalakas detalyadong inulat ang tungkol sa kapayapaan at kaayusan ngang lipunang Pilipino.
Kumalat ang artikulong ito sa social media at biglang tumaas ang interes ng makabataan sa Pilipinas. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa mga nayon ng mapinuno. Iprinesenta ni Chief Joseph sa konseho ng mga matatanda ng maasay ang kanyang detalyadong ulat. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng edukasyon at pagbuo ng isang lipunang may disiplina. Dahil dito nagsimula sa kanilang nayon ang isang literacy program at isang kampanya para sa kalinisan. Sa nayon ni Mayor Emeka sinimulan nilang pek-aralan ang pek-angkat ng mga Pilipinong pamamaraan sa agrikultura. Nagplano silang magpadala nga eksperto sa agrikultura sa Pilipinas para matutunan kung paano gamitin ng mahusay ang lupa. 6 na buwan ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating. Nais daw ni Chief Joseph na bumisita muli sa Pilipinas kasama ang 5 kabataan mula sa kanilang nayon. Hindi para mamasyal kundi para seryosong pag-aralan ang teknolohiya sa agrikultura at sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang pagbabago sa nga pinuno ay nakakagulat. Natuto na sila ng mapangunahing salitang Filipino. Ang nga matanga nga kasama nilang kabataan ay nakniningning sa pag-asa. Nang bumisita sila sa isang Agricultural Technology Center, sa Laguna hindi maalis ang tingin ng mga kabataan sa mga makabagong teknolohiya. Nang bumisita sila sa isang pampublikong paralan sa Batangas, naintindihan ng mga kabataan ang kahusayan ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas, ang disiplina, ang kapaligiran sa pag-aral, ang aktibong partisipasyon mege aral, at ang dedikasyon mege guro lahat ay bago sa kanila. Pakawin nila ang mga kabataang ito ang nanguna sa malaking pagbabago sa kanilang nayon. Ginamit nila ang natutunang teknolohiya sa pagsasaka at tumaas ng 30% ang kanilang ani. Dahil sa pagbabago sa pananaw sa edukasyon, tumaas din ang literacy rate sa kanilang nayon. Kumalat ang tagumpay na ito sa iba pang mga tribo at dumami ang mga gustong mag-training sa Pilipinas. 1 taon ang lumipas na karon ako ngang pagkakataong bumisita muli sa Aprika. Nang bisitahin ko ang nayon ni Chief Joseph, namangha ako sa pagbabago. Sa gitna ng nayon mayroon ng solar power facility at malinis na tubig. Ang mga bata ay may disiplinang pumapasok sa paralan at ang buong nayon ay puno ng sigla. Dinala ako ni Chief Joseph sa paralan ng nayon. Doon may nakasabit na banner na may nakasulat na matuto mula sa Pilipinas. Natutunan ng mga bata ang pakpating Pilipino at sila na mismo ang naklilinis na kanilang makasilid-aralang. Ang pinakanakakaantik ay ang kantang ginawa nga kabataan. Ito ay tungkol sa kanilang karanasan sa Pilipinas na may linyang ang pusong natutunan sa malayong bayan ating payamanin para sa magandang nayon. Ang kantang ito ngayon ay opisyal na awit ng kanilang nayon. Sa nayon ni Mayor Emeka naging matagumpay ang pagtatanim ng nga gulay gamit ang nga binhing galing sa Pilipinas. Dahil sa pagtaas ng ani bumuti ang ekonomiya ng nayon at ang nutrisyon ng nga bata. Salamat sa teknolohiya ng Pilipinas, sabi nga taga-nayon. Ang nga tagumpay na ito ay kumalat sa buong Aprika at naging kilala bilang Philippine Model. Maging sa mga komperensya ng African Union, pinausapan ang tulong pag-unlad ng Pilipinas at mas maraming bansa ang nagpahaya ng pagnanais na palakasin ang ugnayan sa Pilipinas. 2 taon ang lumipas, nakatanggap akong sulat mula kay Chief Joseph. Isang maliit na aklatan daw ang itinayo sa kanilang nayon na may mga libro tungkol sa Pilipinas at agrikultura. At isang kabataan mula sa kanilang nayon ang nakakuha ng scholarship para mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas. Sa huling sulat nakasulat ang 3 araw na iyon ay nagpabago sa kapalaran ng aming nayon. Hindi lang teknolohiya ang natutunan namin sa Pilipinas, kundi ang puso na may pagmamalasakit sa kapwa, disiplina, at ang kahalagahan ng hindi pagsuko sa pag-asa.
Ang aming mga anak ngayon ay nag-aaral ng mabuti, naniniwala sa isang magandang kinabukasan. Maraming salamat. Hanggang ngayon regular akong bumibisita sa Aprika at pinapanatili ang aming ugnayan. Ipinamamalaki ko na ang hindi inaasahang pakikitang iyon ay nakbago sa buhay nga. Maraming tao at naging tulay sa pagitan ng Aprika at Pilipinas. Natutunan ko mula sa mga pinunoeng tribo na ang sibilisasyon ay hindi lamang tungkol sa matataas na gusali at makabagong teknolohiya. Ang tunay na sibilisasyon ay ang pusong may pagmamalasakit, ang diwaing paggalang sa isa't isa at ang kakayahang magpatuloy sa pagsisikap ng hindi nawawalan ng pag-asa. Ang mahalagang ito na taglay ng Pilipinas ay nag-ugat na sa malayong lupain ng Aprika at namumulaklak ngayon. Sana sa mga nakinig sa kwentong ito ngayon naramdaman ninyo ang ganda ng pagkakaunawaan sa kabilang ng pagkakaiba sa kultura at wika. At na ang bawat kilos natin ay maaring makaroon ng hindi inaasahang epekto sa mundo. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayon. Ang 3 araw na punong inspirasyon na nagsimula sa isang emergency landing at ang himala na nagpabago sa kinabukasan ng isang nayon. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan po ang komento para sa mga bida nga ating kwento. Kung nagustuhan ninyo, ito paki-like na rin po. Maraming salamat.